yung 6 meters na PVC, provided namin yon na available din naman sa amin. Wala kang makikita dugtungan talaga. As in 6 meters. So yun ang kagandahan pagka sa amin nyo ina-avail yung mga PVC. So isang bagay na magpapaganda kasi sa mga wall natin at saka sa kisame natin ay yung paglalagay ng mga reflectorized na uri ng mga ilaw. So hindi mo man nakikita yung nilagay mo na ilaw dyan, pero yung reflection niya nakikita mo. Sa paglalagay kasi ng mga lightings, napaka-importante na babagay din sa bahay natin. So yung paglalagay kasi ng mga cove lightings, dapat maganda rin yung pagkakayari para kung sakali, kung hindi yan tuwid, malamang sa malamang pangit siya tingnan. Ito tayo sa Solano na Vizcaya project natin. Kahapon kararating. Galing natin ng Santiago Isabela project. So sa ngayon ito naka-ready na rin yung mga pinafabricate lang naman yung mga windows nito. And then ito, antay na lang natin approval nito para matapos na kasi pinapapalitan ko ng PVC. Kasi yung design architect board lang pala. So sabi ko hindi siya proper para diyan. So ito papabox ko to. Tinatapos lang naman na dito para maalis yung mga yan. Kasi mamaya yung tiles niya kasi papalagay ko na dito para makapagsimula na rin sa tiles installation, para makapag-final na tayo sa walls. Tingnan nyo naman yung ceiling natin. Ngayon wala na yung mga tubo kasi nandun na. Kita na. So sabi ng karamihan, bakit daw ganyan lagi yung design nyo namin? Wala po akong magagawa. Kung kagustuhan naman po ng kliyente ko yan, at saka ito ay nakadesign talaga, dinesign to ng architect na kung saan sila po yung nag-design nyo po na ito. Kasi ang sa akin lang dito, structural hanggang sa finishing. Kumbaga ako lang nagpatayo nito. Ako lang din naman yung kumbaga ito tatapos. So ganun lang naman yun. So respect po yung mga ganun, lalo na kung yun ang kagustuhan ng kliyente natin, no? Kasi alam na mai-draft yan architect na hindi nabanggit ni client, di ba? So ganun lang naman. Kaya nito may drop pa dito. And then ito nagbubutas na sila ng mga pin lights. Kala mo walang biga, no? May biga yan. Pero clean-out natin. Okay. So para mas maganda siya tingnan, mas malinis. So dito tinatapos lang din yung mga ceiling talaga, lahat yan papunta dun sa loob. And then pinaprepare ko na rin tong hamba para mapinturahan na rin. So ito pa yung isang bagay, pinapa-approve ko na lang yung kitchen niya. Kasi pinakancel muna ni madam yan nung kinote natin to lahat. Pero sa ngayon, pinag-uusapan namin para if ever matapos to sabay-sabay. So sa tiles installation, madali lang kasi to. Mga ilang araw lang yung tiles installation nito. Lalo diretso naman siya. So finalization na kami dito. By next week, full blast na dito lahat. Yan, so pinapapalitadahan na lang to. Pagka ganito na under talaga, may isang bagay kasi kami kung bakit namin papalitadahan yan. Pagka na-decide na to, yan, order lang natin kasi 6 meters to. So yung 6 meters na PVC, provided namin yon na available din naman sa amin. Wala kang makikita dugtungan talaga. As in 6 meters. So yun ang kagandahan pagka sa amin nyo ina-avail yung mga PVC, ano? Diretso yan, wala kang makikita na dugtong. Ayan, so ito na lang mga butas na lang. Ayan ang pin light. Yan naman kagandahan ng gypsum, mas madali para hindi maalikabok. Kahit na knife cutter lang pwede na, o kaya lagaring bakal, diba? So ito, pipinturahan na lahat ng huya. And then inaayos na lang din dito. Ayan, yung kanyang downspout, pipinturahan na lang din namin yan. And then yung dito sa may catch basin natin, so yung tatakip ko dito, angle bar, tapos flat bar na lang din. Kagandaan na ito, nakasalo mga kamusta yung kanyang butas bago natin siya nilagay. Yan. So buo yan. Catch basin natin, ayan, papalagyan ko yan ng buhangin na yung malalaki, yung mga bato na medyo malalaki, mga 3/4 yan, ano, kaya di uno, para mas madaling purutin yung kalat kung sakali. Kasi kung isesemento natin yan, hindi na sisip-sip. Kasi ang habol ko na lang dito kung sakali ay yung filtration na lang niya kung sakali. Pero yan, nakakuha na yan, naka-konkreto na yan sa loob. Ang ibig ko sabihin, nakapaibabaw.
na bato. Hindi siya yung buo na diretso dun sa may flooring niya. Kasi yung flooring niya naka-concrete na ho yan. So yun lang naman yun. Ay, balik tayo dito sa may ceiling. Ayan nga, oh. So ito, meron siyang wall reflection o kaya naman shadow line, shadow light na kung saan nagre-reflect sa walls natin. So isang bagay na magpapaganda kasi sa mga wall natin at saka sa kisame natin ay yung paglalagay ng mga reflectorized na uri ng mga ilaw. Like yung nire-reflect niya yung ilaw na nakatago pero hindi mo nakikita yung mismong ilalagay mo na ilaw kundi yung reflection lang talaga niya. So isang bagay dito mga kamusta, pag nagde-design kasi tayo ay kahit sabihin na natin na iba yung nag-design yan, na usually naman kahit kami naman po ginagawa po namin sa dating ng o kaya sa part ng pagde-design. So kung napapansin nyo, meron din doon, ayun, nakapaikot siya. So yung shadow light na yan mga kamusta, malaking bagay po yan para mas maging aesthetic yung bahay mo. Bakit nga ba? So shadow line kasi na yan, o kasi shadow light na yan, magpapakita na talagang makikita mo yung ganda. So hindi mo man nakikita yung nilagay mo na ilaw dyan, pero yung reflection yan nakikita mo. Yun din naman yung isang aspeto para dito sa may mga cove natin na parehas din naman nito. So isang bagay dito, sabi ko nga, ang lakas makapag-aesthetic o kaya maka-aesthetic o kaya magpapaganda ng bahay natin. Simpleng ilaw lang pero akalain mo yun, siya yung nagpapaganda. Kasi usually kasi mga kamusta, sa paglalagay kasi ng mga lightings, napaka-importante na babagay din sa bahay natin. Hindi yung naglagay ka lang dyan, tapos nakikita na yung mga strip light, yung loob ng pin light, tapos nakalaylay lang siya na ganyan. So, di ba, ang sagwa tingnan pagka ganon, paano natin siya tinatago? Pwede natin siya nilalagay. So, kagaya nito, ayan, so meron pa yan paloob. So, sa ngayon kasi, ngayon ko siya kinontent kung kailan wala na yung tungtungan. Kasi, hindi mo siya makikita, hindi ko siya may papaliwanag ng husto kung sakali man po na ganito yung kisame. Okay? So, ito may kulay pa ito, mga kamusta. Na kung saan ito may mga drop lights, may mga ilaw pa ho yan. So yun po yung aabangan natin. So yung paglalagay kasi ng mga cove lightings, dapat maganda rin yung pagkakayari para kung sakali, kung hindi yan tuwid, malamang sa malamang pangit siya tingnan. So yun lang naman yun. Sa pagkakaroon ng mga ganitong uri ng mga disenyo, sabi ko nga, kahit na sabihin natin na mahirap gawin o kaya naman sabihin natin na yung bihira lang nakakagawa at marami din naman nakakagawa, pero alam mo yun, napakaganda o kaya napakalakas ng dating ng mga bahay natin, no? So ganun lang naman kasimple yan. Kaya kung titingnan natin, ayos na. So sabi nga ng isang basher natin, bakit daw laging ganito yung kisame natin, bakit daw laging ganyan yung nilalagay natin design nyo? Sabi ko nga, kahit na hindi pa ako nag-design yan, design nyo yan ng mga kasamahan natin mga architect na kung saan pinagawa sa iba, di ba? Pero ganyan yung mga design nyo. It means, hindi lang din naman kaisipan ko yung sineshare ko dito, kundi yung kaisipan na rin ho ng ibang tao at saka kagustuhan na rin po ng kliyente natin. So, yun yung isang bagay na kailangan natin i-consider. Hindi yung dahil ikaw ay basher ka, hindi po pwede na ikaw yung masusunod. Ganun lang yun. No? So, abang-abang na lang mga kamusta para dito. At tingnan natin kung gaano siya kaganda if ever na nailagay na natin yung ilaw. Okay?